if humiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas? If this happens, ano kaya ang mga mangyayari in the future? At kung ikaw papipiliin, saan ka titira? Sa Northern Philippines o sa Southern Philippines? That idea has been proposed by former President Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya, ang pera ng Mindanao ay napupunta sa Luzon at sa Visayas. Kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Mindanao is rich. Duterte believes na mayaman ang Mindanao sa resources. Possible ang separation ng Mindanao if they will gather signatures at dadaan ito sa United Nations. Ang tawag sa prosesong ito ay secession o ang pagseseparate ng isang territory mula sa isang existing state. So pag nangyari yan, ang Mindanao region ay magiging isang independent nation. Hindi na bago ang secession kasi noong 1965, nag-separate ang Singapore mula sa Malaysia dahil sa cultural differences. And if you remember, yan din ang gustong mangyari ng Brexit sa United Kingdom, maging ang Quebec sa Canada. So what are the possible outcomes from this? First, masusolo ng Mindanao ang isa sa mga pinakamalaking oil prospect ng bansa. Walang iba, kundi ang Liguasan Marsh na nasa Cotabato Basin. In fact, last April 2022, granted na ng government ang service contract sa SK Liguasan Oil and Gas Corporation. Dito sisimula ng oil exploration sa mahigit 72,000 hectares sa Mindanao. Dahil sa lawak nito, kaya nitong makapag-produce ng 4.8 billion barrels ng crude oil at 3.4 trillion cubic feet na kayang mag-export ng supply for at least 30 years. And if this happens, kayang i-attract ng Mindanao ang mga investors sa labas ng bansa. Just like what Dubai did noong 1960s. Ibig sabihin, more oil, more money. Second, mas maraming South ang hindi na magugutom. That's because Mindanao known as the breadbasket of the Philippines. Kasi 40% ng national food trade ay galing dito. And some of which are major crops gaya ng bigas, mais, niyog, sugarcane, banana, cacao, mango at pineapple. And third, kapag naging independent ang Mindanao, for sure magkakaroon sila ng sariling political system, economic policies at strategies. There will be a massive cultural change at conflict. But don't you know na bago mag-separate ang isang territory mula sa isang state, ay may nangyayaring maganda at hindi. If Mindanao becomes a nation, mas magkakaroon sila ng unique cultural identity. Mas masasafe ang hindi kilalang dialects mula sa mga Moro at indigenous communities. But just like Singapore and Quebec, posible rin mag-agawan ng political power at ang sino mang uupong first and new leader ng Mindanao, which also happens during local and national elections. Just to be clear, hindi ito political propaganda. We simply explore what the future awaits for Mindanaoans like me. Maring imagination lang ang mga sinasabi ko, pero sure ako hindi nagsisinungaling ang sitwasyon ng mga taga Mindanao. Mula sa social, cultural, and economic, napaka-evident na kailangan talaga ng suporta ngayon sa livelihood and disaster preparedness. Imagine we have 17 regions at kung mangyari man ito, what if makialam ang international community? Or what if ito na nga ba ang hinahangad na long-term peace na gusto ng Mindanao? And what if this time, pera ng Mindanao para sa Mindanao?